Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by JMA News. Pahayag ng husband ni late Yusek Catalina Cabral. Siguro in response ito sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagsabi pa naman na baka budol-budol yan pa-autopsy natin. Baka pineke daw ang death. So, ang response ng pamilya, ito, hindi papayag na ipa-autopsy. Pakinggan natin ang kanyang husband ni Yusek Cabral. Dumating ako dito kagabi, alauna. O, anong galastos? Para ayusin lang yung papel ng asawa ko. So, ang dami lang na mga requirements para ma-release namin, mamadala namin sa Manila. Eh, hanggang ngayon, hindi mo gumagalaw yung papili. Sir, ang sinabi mo kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na, nakita naman, pinakita ko na sa yung bangkay. Kung nakita nila, tingnan nila kung anong tsura. Tapos, papa-autopsy nila na, kung nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay namin ng waiver. Ito. Ay, medyo huminang signal. Basta hindi siya pumapayag. Ito nga, ang caption is kinumpirma ni Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, na pumirma ang pamilya nila ng waiver para hindi na sumailalim pa sa autopsy ang labi ng kanyang asawa. Naniniwala aniya ang asawa ni Catalina na aksidente ang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ang hiling na lang daw ng pamilya nila, maiuwi na ang bangkay ni Cabral sa Manila. So ano ngayon? Ano kaya ang reaksyon ni Secretary John Vic? Kasi every time magsalita si Secretary John Vic, napaka-confident. Ano ba yung mga pag-aresto sa mga na-issuean ng warrant of arrest sa flood control. Aarestuin namin sila. Wala kaming sasantuin. Very confident kung magsalita. Believe ako sa kanya. O ano ngayon? Nandyan ang warrant of arrest ni Saldico. Paano nila maristo? Nako, nawala na yung confidence. Nagmakaawa na siya sa mga OFWs. Please lang, kung makita nyo si Saldico sa ibang bansa, pakipicturean nyo naman at i-post ka agad. Nako, ang reaksyon ng mga OFWs karamihan, ayaw namin, may intelligence, confidential funds kayo, gamitin nyo yan, kayo ang maghanap kay Saldico. Tapos mga rally, talagang parang Superman na parang nakaganon ba siya? Kaya ginawa na siya ng estatwa ngayon na nakaganon. Very confident magsalita. So, yung pahayag niya kahapon na baka budol-budol O diba kung minsan offensive yun? Kung ako ang member ng pamilya ni Yusek Cabral, example, ako yung husband, masasaktan ako. Yung tawaging budol-budol. Baka peke daw. Kasi tatlong senaryo ito Sa nakikita ko lang, opinion ko lang ito. Posible na aksidente. Kasi parang may fear of heights daw siya. Nagmuni-muni, naiwan doon. Mamaya nadulas ba kaya nahulog? Posible yun. Kaya lang, posible rin na may foul play. Na yung kwento ng driver, ako, personal ko lang ito, it does not make sense. Yung kwento ng driver, hindi ko madaling paniwalaan.
Parang gawa-gawang kwento. Kaya may posibilidad ng foul play. And then, another possibility, yung sabi na budol-budol, baka pineki lang yung death. Kaya ganon ang payag ng DILG Secretary na i-autopsy para malaman kung totoo siya ba yan. Pwede rin. Kaya lang, to me, depende sa pamilya. Kung ayaw ng pamilya na ipa-autopsy, mapipilit ba nila? Ano sa tingin mo? Basa lang muna ako sa mga comments ha. J. Guillermo, ganon talaga ang buhay. Jenny Garcia, mag-asawa kayo, hindi ka curious sa pinagdadaanan ng asawa mo. So, weird lang, mag-asawa kayo, walang pakialaman. Ito pa yung isang napansin ko ha. Dahil, bakit si Yusek Cabral, nagbiyahe siya na siya lang mag-isa plus driver niya na lalaki na hindi naman niya asawa. I don't know, hindi naman niya siguro kamag-anak. Tapos mag-check in sila sa hotel, something like that. Di ba kaduda-duda? At my age now, hanggat mari ayoko magbiyahe ako na ako lang mag-isa. Kasama ko palagi ang aking wife. The same thing with her. Hanggat mari magsama kami. Bakit? So, very weird. Ano pa? Sharon Dacera, pag pinautopsy siya na rin ang susunod nakakatayin, baka yan ang panakot sa kanya. Grabe na rin. So, ang dami ng posibilidad dito. Delfina Camarillo, hindi normal ang reaksyon ng asawa ni Cabral. Ang isang namatayan, ganun pa naman, hindi kagad basta matanggap ang pangyari at paimbestiga. Kung ako ang asawa ni Cabral, ipapa-autopsy ko. Bakit? Para malaman ano ba talaga ang sani? Bakit pa? Nahulog, na-aksidente o itinulak? Kaya lang ito balik tayo sa issue. Kung ayaw ng pamilya, may magagawa ba ang gobyerno? Ang DILG? Palagay ko wala eh. Kasi karapatan ng pamilya yan. So, ano ito? Talunan na naman ang gobyerno? Eh baka totoo yung hinala na pineke or something like that is talagang medyo pagulo ng pagulo itong flood control scandal na ito. And by the way, nakikiramay tayo sa pamilya ng Cabral. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mao na niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mao na ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luoy gid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung umuulan. Ate, ang sa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 na mo katuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na di ni ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw di ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapulis o giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero.
Kay nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. O so na kay anak ate, Naa duha, kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uumara akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So Salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo among dili na gid katuluan. Sige Dili te. na. Salamat pod.